Wednesday, February 12, 2025. So kanina, nag-upload ako tungkol sa uh, tawag nito, targeted individuals. So may biglang pumasok sa isip ko na pwede palang mangyari yun. Kasi may mga basihan tungkol sa korupsyon at tong targeted individuals. Ang ibig sabihin ng targeted individuals is the gang stalking. Sila yung gang stalking. Kunyari, ikaw ang tinatarget, may gang, hindi isa o dalawa, kundi marami sila. Gang stalking, susundan ka nila kahit saan. Naggawa agad ako ng video para hindi mawala sa isip ko kasi para matandaan nyo. At patimple lang muna dito sa Bagtas. Carissa Homes, Phase 1, Block 2, Lot 9. Carissa Subdivision, 4108 zip code, Bagtas, Tansa, Cavite. So patimple lang dito. Yan sila Malin at Michael, nag-aabang yan sa akin dito. So, dito na tayo sa gang stalking ng mga targeted individuals. So, ako noon, hindi ko naman alam na, hindi ko sigurado kung talagang gang stalk o talagang tinatarget ako. Kasi ang mga sistema, ang mga katulad, mga basihan, parang gang stalking, tinatarget ako. So, positive na possible, nandun ako sa mga targeted individuals. So, siguro, napag-initan ako dito tungkol doon sa CTE scam nung kay panahon ni Gloria. So nag-apply ako ng sundalo nun, waiting list ako nun eh. So sitanga rin ako eh, kasi alam nyo, mga batang isip noon, mga 25 lang yata ako noon, 25, parang 25, 24. Si batang isip ako noon na wala naman akong pakialam kasi di ba pag totoo. So, ganun lang di ba yung panahon ni Gloria na tungkol sa CTE scam ng mga China and Gloria Arroyo tungkol sa project na yun. Malaking pera, di ba, ang nangyari doon. Malaking scam, malaking corrupt ang nakuha doon. So, binabalita sa TV. So, viewers kami, siyempre, naririnig namin, di ba? So, kami mga viewers, nakikisyoso rin kung ano yung balitang yun, di ba? So, currently, nag-a-apply ako ng sundalo noon. Kaya pala ako hindi napasok sa sundalo dahil baka nga dito na pinaipit ako, kaya hindi ako nakapasok. So based on kasi naririnig ko noon sa kampo, na hindi noon, yung bago lang ngayon na nagchichismisa na tungkol daw kay Gloria. Si Gloria nga daw ang nagpaipit sa akin noon. Hindi ko alam kung totoo, kung pinapapatay ako. Doon nga kay Biboy, muntik na ako doon sa Campaginaldo. Sabi ng tatay ko, huwag mo nang alalahanin yun. So yung pala, eto na nga pala yung gang stalking na nangyayari. So, kailan lang lumabas ang Android cellphone? 2010, di ba? 2010, 2011.
Yung unang iPhone na lumabas, bago pa yung Android, mga iPhone pa. So sa BlackBerry, may mga BlackBerry na ako nun eh. Ninakaw pa yung BlackBerry ko nun. So, based on theory, sa theory lang na nakikita ko. Kasi doon sa Amerika, eto nga, nung pumasok na si Trump, nandun na na-expose na lahat. Lahat ng pagsisinungaling ng media, mga false news, false na lahat kasinungalingan. Kasi alam nyo ba, kapag kasi mga sinungaling ang balita, sinungaling ng tao, ibig sabihin may dinadaya sila. Ibig sabihin may dayang nangyayari. Kasi pag sinungaling isang tao, isang grupo, ibig sabihin nun, may dayang ginagawa sila. Mayroon silang daya na ginagawa. Na panglalamang o pangungurakot. So, dito ko naisip na itong targeted individuals tungkol din sa corruption. So, para hindi na kumalat ang balita, kunyari ako, nakikiusyoso ko dun sa yung nga kay Gloria. Eh ako naman, si usyoso din ako eh. Ayaw nga no, yun nga pala, nangurakot yun eh. So, mahilig kasi ako makipagkwentuhan mga ganun, para lang may kakwentuhan ba. So, dito sa puntong to, ibig sabihin pala nito na meron silang pinatatarget na tao para patahimikin ka. Nagets nyo? Pinagagangstok ka sa mga gagong to para patahimikin ka. So kami naman, wala kaming malay dito. Sa totoo lang. Nakikiusyoso lang kami kung ano yung binabalita. Wala kaming kasalanan dito para ipakira kami kung kani-kanino sa mga putang ina niya. Hindi kami big time dito. May mga big time na station dyan, dapat yun ang ini-stock nyo. Dapat yun ang mga tinitira nyo. So, dito ko naisip na pwede, sa nangyaring expose sa Amerika, dahil nga sa madaming dayang nangyayari, mga false na kasinungalingan na nangyayari. So nangyayari yun dito para yung korupsyon, dahil nga kasi nga ang isang politiko, kunyari isang big time na kurakot na kinurakot nila, pinamumudmud nila sa mga media. So katulad nga ng sinabi ko sa inyo, ang nagpapagalaw ng gang stalking ng targeted individuals is NBI, CIA, police, mga government employee, and then mga media. So itong mga media to, kumokontak ng mga tao rito para sa isang gang stalk. So sa isang Facebook, may isang grupo doon na sila yung mga gang na tinatawag. Bibigyan sila ng pangalan ng tao ng to para sundan nila. So, itong tao na pinasusundan nito, siguro nakikipagkwentuhan siguro sa mga kurakot o sa mga hindi dapat malaman para hindi na tumagal yung balita, hindi na para tumahimik na yung isang korupsyon na binabalita. Ipagagamstok nila yun. So hindi ko alam kung ito yung cause kung bakit ako napasok dito. So, ang ginawa ko naman, kasi nga itong putang inang iglesia to, sila yung unang-unang suspect dito. Bakit ako napunta rito? Kasi nga mahilig akong makipagkwentuhan. Sabi ko sa inyo, wala akong pakialam kung sino kasama ko.
nung unang araw. Punta ako ng Luzon, pinakakampo ng mga iglesia. Wala akong takot na pwedeng sasabihin mong takot dahil wala naman akong alam sa mga ganung tema. Yung pala, pinagagamstok na ako ng mga gagong to nung una pa. So, dito makikita nyo na kayo na rin mismo ang magdesisyon kung anong gagawin nyo sa mga gagong yan. Dito sa mga gang stalking na nangyayari sa bansa. Kasi ang mangyayari niyan, baka mag-civil war tayong lahat. So mag-aaway-away tayong lahat dito. Dahil nga itong mga gang stalk na to, nakakakuha ng malaking pera sa tinatrabaho nila, sa pinatatrabaho sa kanila. So hindi ito yung barya-baryang pera, kundi malaking pera na pinaghahatian mga gang stalking na to. Nakuha niyo? So, dito natin makikita kung paano nagdikit yung gang stalking na targeted individuals doon sa mga korupsyon na nangyayari para patahimikin nila yung mga taong nagkukwento tungkol sa mga korupsyon, tungkol sa mga hindi gustong ipaalam nito sa mga tao. Nakuha nyo? So, kaya pala nagtataka ako na takot sila na magsalita dahil nga pala dito sa mga gang stalking na mga putang inan to. So, kayong mga Pilipino, so dito yung sinasabi ko sa inyo na tawag nito, yung tungkol sa China, yung panahon ni Gloria na about CTE network. So wala kayong alam na itong CTE itong network na sinasabi ko, itong 5G na sinasabi ko, kaya napaka-sensitive din pala nito kasi ito palang network na to, katulad ng 5G, kahit saan makikita kayo niyan. So, para yung isang napakalaking spy para sa atin dito sa Pilipinas. Nakuha nyo? Isa yung pwedeng maging espiya dito sa buong Pilipinas. Dahil nga sabi ko sa inyo, dating 3G, ngayon naging 5G na tayo. Kahit saan makikita nila tayo. Kahit 6 feet under the ground, kayang abutin ng 5G. Kuha niya? So, it's about China na naman, awit. So, matagal na, katulad nung naririnig ko dati na matagal na raw tayo minamanmanan dito. So, katulad naman ng narinig ko ngayon, dahil nga yung balita ng isang araw, na napanood ko na yung mga galit na galit yung mga iglesia ni Cristo na naandito yung mga kano. Yung pala, yung mga kano, yung mga Amerikano nagpunta rito ay para maging handa sa posibilidad na baka bigla daw tayong lusubin. Possible yun dahil napakarami ng Chinese dito sa Pilipinas. Posibleng mangyari lahat yun. Dahil andyan lang ang base nila. Yung kinamkam nilang isla, na andyan lang yung base nila. Saglit ka lang pupuntahan dito sa Pilipinas. So nagpapunta yung mga kano, nagpapunta ng tropa ng mga kano rito para suporta ng Pilipinas in case siguro sa biglang lusob. Kumbaga nagbigay lang ng warning, hindi naman warning, kumbaga yung seguridad para sa ating mga Pilipino. Gets?
So ito, binibigyan ko lang kayo ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa atin dito. Tungkol dito sa mga gang stalking na to, tungkol sa mga targeted individuals, to corruption, to giyera. Bakit? Kasi sa para tong mga, kumbaga nung makapili, ito mga gangstok na to, para tong mga makapili noong unang araw. Sila yung nagpapatumba, na tumitira sa mga Pilipino na nagsasabi ng katotohanan dito sa Pilipinas. Nakuha niyo? Para hindi kumalat ang mga impormasyon na pwedeng malaman doon sa isang tao na tinatarget ng mga gangstok na to. Nakuha niyo? So, pakibantay. Kasi sabi ko nga sa inyo, isang corrupt na, kunyari, nag-corrupt si Gloria, nag-corrupt si Duterte. Lahat ng pera, pinumudmod sa media, sa mga pulisan, sa NBI, sa mga ahensya ng gobyerno, para hindi sila bumaligtad, para makisama sila. So, sino ang kawawa? Kundi yung mga Pilipino na imbis na may tirahan pa dito, baka someday, wala na tayong matirahan. Ito yung sinasabi ko sa inyo noon, nung unang panahon pa na baka ganun nga mangyari. So, eto na nga, dito na yung mga kano, na may narinig ako, na nag-ahanda lang sila kasi nga magkaaway ang Amerikano, China. Kasi nga doon sa nangyari doon sa Amerika, na muntik na silang sakupin ng mga to. Muntik na silang masakop, muntik na silang bumagsak dahil sa mga to. Kuha niya? So thank you naman kung ganun, kung nagkataong ganun, kasi delikado. Ang tagal ng Amerikano dito sa Pilipinas noon. Pero kahit isang isla siguro, wala silang inangkin dito. Wala silang inangkin na isla dito. So, itong mga taga-China lang siguro ang mga nangangkin ng ating mga isla na ngayon, ando na kasi bayad na nga eh. So, imposible naman sa 35 trillion, wala kang collateral na ibibigay. Walang collateral na ibibigay ang Pilipinas para doon sa 30 trillion na pera. Di ba? So, ganun lang. Sa akin, alam niyo kung ako hindi napasok dito sa gulong to, siguro natutulog ako ngayon. Kasi wala naman akong pakialam dyan sa mga yan. Hindi ako napasok sa gulong to, hindi ako pinasok sa gulong to, wala ako dyan, hindi ako nagsasalita dito. Alam niyo naman, putang ina, sikat na ako sa debate noon. Sikat na ako sa debate. Pero ni minsan, hindi ako gumawa ng video. Noong 2017, 2018, kailan lang ako gumawa ng video? 2020 na. 2021 yata. Doon lang ako gumawa ng video, pa isa-isa lang. Pero sikat na ako sa debate. Hindi nga ako mahilig mag-explore hindi ako mahilig maglantad ng mukha o magpakilala sa mga tao. Ngayon lang. Kasi nga, kailangan ko nang gawin. Dahil nga, meron ng in case na may mangyari man sa atin, may makikilala mga Pilipino kung sino-sino mga to. Kung sino si John Salgado, kung sino yung tunay na nagbigay ng totoong yaman dito sa Pilipinas. Nakakatawa, di ba? Talagang tatawa kapag wala kang alam. Kaya kung sa akin, magtanong-tanong kayo sa bawat isa
Tanungin mo sarili mo, tanungin mo katabi mo, tanungin mo classmate mo, kahit kanino magtanong ka. Kung sino ang totoong nagbigay ng yaman dito sa bansa. Tandaan nyo sinabi. Okay? So, hopefully na mayroon kayong nakuhang aral o impormasyon tungkol sa mga sinabi ko. Kasi nga nagmamadali ako, baka mawala sa isip ko, para makita nyo yung full kung ano yung nangyayari tungkol sa mga gang stalking, korupsyon, lahat yan pala ay magkakadikit. Lahat yan ay kasi nga dito sa Pilipinas, nagtataka ako ngayon lang bago-bago lang ngayon lang nagtataka ako kung bakit hindi ka pwedeng magsalita ng totoo. Kasi yung dati, nasa LRA ako, nagsasalita ako ng mga complicated na wala naman sa akin. Yung pala, yung mga tao doon nakatingin na sa akin. Kasi nga complicated yung mga sinasabi ko. Yan, katulad yung paano naging complicated yung kay Gloria Arroyo? Binabalita naman sa TV yun, sa TV Patrol, sa ABS-CBN. Paano naging complicated yun? Yung pala, meron na silang mga tauhan para patahimikin niya tungkol sa mga to. Dahil yung corruption na yun, lahat ng ahensya ng gobyerno binigyan para maging makisama sa kanila. Nakuha niyo? Okay, sa susunod na ulit ano lang to, flash na kwentuhan, flash na video. Dahil nga baka makalimutan ko, hindi ko masabi sa inyo. Mas maganda na yung meron kayong alam, kahit pa paano. Okay, sa susunod na ulit.